Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ang kaliwat ka ng mga raid sa mga iligal na pogo, abay biglang to the rescue itong si Senador Robin Padilla. Ayon kay Padilla, malinaw na nakakatakot ang mga iligal na pogo. Ang malaking tanong ni Padilla, paano nakapasok ang mga iligal na pogo at sino ba ang mga protektor na dapat nang alisan ng maskara? Ano nakakapasok yan dyan? Yun ang tanungin natin. Paano nakapagtayo yan dyan nang hindi nyo alam? My goodness gracious naman. Patawarin nyo po ako. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo, dapat pong alisan ng maskara. Buwelta naman ng isang kilalang political strategist, matagal nang kilala ng taong bayan ang tunay na nagpapasok sa mga pogo. Ano nakapasok yan dyan? Paano naitayo yan na hindi nyo alam? Sino ba nagpapasok niya? Kaninong administrasyon ba? Sino ba nag-order sa mga senador gumawa ng batas legalizing pogo? Di amo mo at hindi naman pwede itinayo yung mga building na yan tulad yung mga 35 to 45 buildings ni Alice Go. Hindi naman pwede parang kabute na lang na itayo yan dito sa Marcos administration. Siyempre, 1 year to 2 years maitayo kada isang building dyan. So, ginawa ito doon sa time ng amo mo ni President Duterte. Kaya huwag ka na lumayo. Robin Padilla, nililihis mo lang issue eh. Naghahanap ka lang ng karamay. Bakit hindi mo na ipatawag si Duterte at si Bongo? Ikaw talaga ha, kala mo maluloko mo kami. Matapos din madawit ang pangalan ni Senator Lito Lapid sa issue ng pogo, abay heto at gusto din niya na isama sa investigasyon ng mga senador ang pogo sa PORAC para magkaalaman na kung sino nga ba ang tunay na protektor. Dagdag naman ni Senator Amy, pag-aralang mabuti kung talaga bang nakakatulong ito sa ating bayan. Nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspinde muna. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon. Para naman sa Kongreso, suportado nila ang panawagan ni Senator Risa at Senator Win na tuluyan ng buwagin ang pogo. Matapos namang ma-raid ang sanktuaryo ni Quiboloy, abay heto si BP Sara, tinapos na ang Uniteam Tandem kay PBBM at nagawa niya na umano ang kanyang tungkulin na ipanalo si Marcos. Uniteam was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then umanang elections ng daog nami. And pasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng lesson na sa tanan kababaihan, bisan gidaog-daog more dapat. Buwelta naman ng ilan nating kababayan lalo na sa social media, protektor talaga ng China at ni Quiboloy. Madaldal pala si Sara pero no comment pag China. Mag-resign ka na lang bilang sekretary ng DepEd. Maawa ka sa Pilipinas. Sagot naman ng mga maka-Duterte, hintay lang daw at babangon muli ang mga inaapi at muling maninindigan ang tunay na nagmamahal sa ating bayan. Kung talaga hindi mo kayang panindigan ang posisyon mo bilang presidente, please, maawa ka naman kung meron ka pang naiwang saniti sa yung, meron mo lang ha, please, maghanap tayo ng isang leader na may kakayahan, may malasakit sa taong bayan, at may tapang na ipairal yung batas. So, kasi ayaw natin mag-create ng panic. Ano? Tama yung sinasabi ng iba, baka nga props daw ito para takutin yung mga nasa loob ng mga pogo workers. Or it can be gamit kung baka nagko-cosplay ito mga to, no? Mike, sige, bigyan na natin yung benefit of the doubt kung cosplayer sila, baka nagko-cosplay sila. O kaya ito ay mga used military uniforms bought from a military surplus shop. Di natin alam, baka bumili lang ito ng mga ganun, ano? And but ang iniimbestigahan namin dito, may mga emergency tags kasi na nakalagay doon sa sa mga uniform. And those emergency tags yung nakatahi mismo sa bewang, kaya sa bulsa ng uniform,
may mga Chinese characters doon, na we still waiting for the interpretation, Yung authenticity. ang intention kasi ng mga emergency tags na yan is the same with the intention of yung mga dog tags. Nandun yung pangalan nun, yung tao, nandun yung blood type, nandun yung anong service niya. So, yun ang tinitignan namin dito sa mga emergency tags naman na nakita namin sa mga uniforms. And yun nga, kailangan this will form part of the evidence, of course, na papakita namin. And we will of course be seeking yung assistance o yung coordination namin with the foreign counterparts natin, para sila mismo magsabi kung these are authentic uniform or gamit lang ito as props or whatever. Ang gusto ko kasi malaman yung kung sino yung may-ari ng mga uniforms. Are they part of the intelligence community or are they awol? Baka mga awol ito na naghahanap lang ng trabaho and nakakita sila ng magandang trabaho dito sa Pogo. O are they specially hired by the management ng Pogo na ito to provide Pang-enforcer. yung maset? Yung parang sila yung taga-gulpi, Enforcer yan eh. Yes, so enforcers kasi may nakuha tayong mga enforcers, Mike and Ina, may nakuha kaming enforcer nung isang araw and medyo nakakatakot nga yung laman ng mga cellphone niya dahil nakita ko doon nung first day na nagtatakbuhan yung mga tao, binidyohan niya. Tapos may mga pictures siya doon ng mga patay, yung mga siguro mga pinatay ito ng mga pogo enforcers, yung mga tirador nila. So gusto ko maimbestigahan yung mga pictures na yun. Bakit may pictures ka ng mga patay, 'di ba? Tapos yung mga pictures ng mga nakaposas, meron din siyang pictures noon. Tapos ang mabigat doon, may pictures din siya noon. May picture din ako doon sa kanya. Siya yung nagpapasa ng mga pictures sa mga grupo ng mga siguro management, Definitely this guy yung nakuha natin na enforcer sa management ito. As to ano yung level niya, whether siya yung pinaka-master torturer o yung master enforcer. Aalamin pa natin yun. But yun nga, nagulat lang ako dun sa laman ng mga cellphone niya. Yung negative na ginagawa nito, parang na-outweigh niya na yung benefits na sabi na ibibigay dito sa bansa natin, like magbibigay ng trabaho, magbibigay ng malaking kita. Hindi sapat yun eh. I mean, yung mas nakakahiya pa nga tayo sa ibang bansa paano papasok ang mga investors dito. Kung may nakikita silang may mga tinatapong patay na foreign national, may mga murder ng mga foreign national, tapos may mga tinotorture dito ng foreign national. So tingin ko wala naman siguro mag-i-invest ng mga foreigners kung ganyan nakikita nila, di ba? So, opinion ko lang yon. Sa mga findings na nakikita namin, grabe, may mga kidnappings, yung mga crimes. You can check that also in the record of the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation. Marami ng kidnappings na involved dito, Pogo-related. May human trafficking, may murder. May mga drugs pa kaming nakukuha dito sa mga Pogo hubs. Ayun ko yun pa isa. Ang masaklapan nito, Mike and Ina, there were fugitives inside all the Pogo hubs na na-raid namin. Sometimes there are 11 fugitives from other countries involved in fraud, involved in violent crimes. Minsan 5, minsan 6, minsan 9. Lahat ng ni-raid po namin na Pogo hubs, may lisensya man o wala. Lahat yan may mga fugitives yan. So, yun na nakakatakot. And yung mga thousands of SIM cards na ginagamit nila sa loob na para sa pang-scam nila, nandun pa rin po, meron pa rin silang mga pre-registered SIM cards na ginagamit. And scamming ang ginagawa po talaga ng mga Pogo hubs o yung mga illegal Pogo hubs na nandito. Actually, doon patungo ang usapan namin ni Senator Risa and Senator Gatchalian. Hindi po kakayanin talaga ng PAOK. And there must be a super body na talagang nandun na lahat. Nandun na yung AMLAC, nandun dapat yung DOJ, of course, nandun ang PNP, nandun yung NBI, nandun yung DICT. DILG dapat kasama rin doon dahil Bureau of Immigration. Involvement po ng mga local government. Yung immigration po, importante po yan. So kailangan must be a super body na nandun na lahat. And these people must be carefully selected
Kasi ayaw po natin yung nangyari sa amin, yung mga experience po namin. Oo. Kaya nga, medyo nakakatakot din kung malaman nila na so si ganito nag-report sa inyo. Kasi hindi nga tayo sigurado dun sa mga nasa paligid LGU. natin. Imagine Mm. yung warrant namin na tago namin in-apply. Mm. Eh, sumingaw.